Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 26, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 18 to 22. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At nagsasabi pang, nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya na matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. May mga moments ka ba na bigla na lang, gusto mong mapag-isa? Yung tipong kahit surrounded ka ng maraming tao, gusto mo lang magpahinga, manahimik, at makinig sa tibok ng puso mo. Minsan, ginagawa natin ito kapag stress tayo sa trabaho, kapag pagod na sa dami ng problema, o kaya kapag may pinagdadaanan na hindi natin agad masabi kahit kanino. Sa ganitong mga oras, napakahalaga ng katahimikan at panalangin. Sa gospel natin ngayon, ayon kay San Lucas, ikinuwento niya kung paanong si Jesus ay nanalangin ng mag-isa. Kung papansinin natin, bago niya tinanong yung kanyang mga alagad, naglaan muna si Jesus ng oras ng katahimikan at panalangin. Dito natin makikita ang halaga ng solitude, ang tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Si Jesus ay hindi siya nagdesisyon agad-agad, kundi siya'y nagtanong muna sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Sa buhay din natin, ilang beses ba tayong nagdesisyon ng padalos-dalos? Marahil dahil sa pressure, dahil sa emosyon, o dahil sa dikta ng iba. At madalas, pagsisisi ang kasunod. Kaya napakahalaga ng prayerful pause. Kung huminto ka muna, lumapit sa Diyos bago mag-desisyon. Related itong sharing na ito, lalong-lalo na ngayong overloaded ka sa trabaho, especially Friday na, di ba? Gusto mo matapos na. Ito ay bagay na bagay sa mga magulang na hindi alam paano pagkakasya ng budget, o sa mga estudyanteng confused kung anong kurso ang pipiliin. Gaya ng ginawa ni Jesus, pwede din tayong maghanap ng sandali ng katahimikan. Doon natin maririnig ang boses ng Diyos. Ano ang mga suggested activities natin for today? Una, prayer, pause, practice. Bago magdesisyon ngayong linggo, kahit simpleng bagay gaya ng pagbili, pag-oo sa commitment o pagdedesisyon ng schedule, huminto muna at magdasal ng 1 minuto. Lord, lead me. Prayer, pause, practice. O kaya naman ay pwedeng maglaan ng 10 minutes challenge na kung saan araw-araw para sa tahimik na panalangin o simpleng pag-upo sa harap ng krus. Walang cellphone, walang distraction.
Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming hanapin ang katahimikan kasama ka. Tulungan mo kaming hindi agad madala ng emosyon o pressure, kundi matutong huminto at manalangin bago magdesisyon. Naway marinig namin ang iyong tinig at makilala ng higit, gaya ng ginawa ng iyong mga alagad. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong pagmamahal. Amen. Mga kapatid, kung kayo po ay na-bless ng salita ng Diyos, huwag po natin itong itago. I-share natin itong daily gospel reflection natin sa ating mga group chat, sa ating mga kapamilya, kaibigan, kaklasmate. Baka ito mismo ang mensaheng kailangan nila ngayon. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos. Gumagabay, nagpapalakas, at nagdadala ng liwanag sa ating mga desisyon. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.